Alam ko parati kong sinasabi sa video ko yung sistema na gamit namin sa pagbabudget ng kinikita namin. Ano daw yung sistema na ito? Paano daw ito ginagawa? Ngayon, gusto kong i-share sa'yo itong napakasimple pero effective na paraan na ginagamit ko to budget our money. The envelope system. Oo, medyo traditional at old school ito pero sinasabi ko sa'yo. Ito lang ang nag-work sa akin o sa amin. Alam ko kasi ang dami ko nang sinubukan na technique. Step number 1, identify your expenses. Una, i-list down mo lahat ng expenses o gastusin nyo sa isang buwan. Simula sa bills, pagkain, tuition fee, renta sa bahay, paminsan-minsan ng gastos, o yung mga seasonal na expenses like mga yearly, quarterly na binabayaran tulad ng gasol pang luto, bayad sa naglilinis ng aircon, amilyar sa lupa, yearly subscription, handa sa Christmas, pangregalo, registration ng sasakyan, car insurance, and even extra stuff like rewards mo sa sarili mo. Basta lahat ng expenses ay kailangan mong ilista. And then, hindi lang expenses ang ililista mo ha. Kailangan isasama mo rin yung savings and investment nyo like long-term healthcare, term life insurance, emergency fund, retirement fund, and other long-term financial goals. Tapos, ang gawin mo, i-separate mo sila into categories para klaro kung saan mapupunta yung pera mo. Ito yung mga halimbawa na category: kuryente, tubig, postpaid, cable, and internet bills. Food and grocery, transportation or fuel, gasol, aircon services, allowance and savings for parents, holiday, anniversary or birthday handa, skincare, medicines, savings, and investment fund. Syempre, hindi ko na sinama lahat yan ng mga expenses namin, pero yan yung sample lang. Tip ko lang ha, make sure na maging realistic ka kapag nagli-list down ka ng mga expenses. Minsan kasi nakakalimutan natin yung mga maliliit na bagay tulad ng phone load, coffee, or snacks. Kailangan mo talaga isama lahat. Kaya napaka-importante na nagagawa mo muna yung pagre-record na expenses mo araw-araw para alam mo kung magkano yung actual na gastos nyo sa isang buwan. Huwag ka mag-alala, sa first try mo, meron ka talagang makakalimutan. Okay lang naman yun kasi pwede mo namang i-adjust yan sa susunod na buwan. Step number 2, assign amounts for each category of expenses and savings and investments. Once na may listahan ka na, ngayon, it is time to set specific amounts para sa bawat category na ginawa mo. Nandito na nangyayari yung magic. Kasi dito mo na malalaman kung magkano talaga ang kaya mong ilaan sa bawat gastos na nilista mo. Halimbawa, ang ilalagay mo na amount para sa mga bills is 7,000 yung total bills na. Grocery and food, 10,000. Fuel or transpo, 2,000 pesos. Gastos sa pagluluto, 1,000 pesos. Holiday, anniversary, birthday, 1,000 pesos kada buwan. Savings and investment, 5,000 kada buwan. Syempre, sample lang yan ha. Nakabase yan kung ilan kayo sa bahay na nagkokonsumo ng mga gastusin. Yung nilalagay ko na amount kapag nag-allocate ako sa bawat category is based on real situation namin. Hindi ka pwedeng mag-allocate ng malaking amount for something na hindi naman kaya ng income mo or kinikita mo. Tapos kapag may mga expenses ka na hindi mo naman monthly ginagastusan or binabayaran, halimbawa, yearly yon or every quarter, ang gagawin mo, i-divide mo yon by 12 months kung yearly, by 3 months kung every 3 months or quarterly. Para kahit hindi mo pa kailangan bayaran do sa month na yon, yung expenses na yon, nakakapag-ipon ka na pambayad at hindi ka kakapusin ng pera pag dumating na yung month na kailangan mo na siyang bayaran. Kasi doon nangyayari yung nasho-short ka sa budget. Ito halimbawa, yung gasol namin sa pagluluto, tumatagal ito ng 3 months. So, ang ginagawa ko every month nag-aalat ako ng 350 pesos para sa gasol pang luto. Gets mo? Gawin mo yan sa ibang expenses mo na hindi mo naman monthly binabayaran or ginagastusan. Yun sa savings and investment naman, syempre pwede kang magsimula with 20% ng income mo, pero kung hindi yan kaya ng budget, like kulang sa sweldo, mag-set ka ng amount na kaya mong maipon. At the end of this video, may bibigay naman ako na regalo para matuto ka kung paano ka mag-ipon at mag-invest ng tama. Ang point is, kahit na maliit na halaga yung malalagay mo sa savings and investment, pero consistent ka, magagawa mo talagang makaipon. Step number 3, prepare your envelopes.
Ngayon, bumili ka na ng sobre o kaya pwede mo rin gamitin yung mga used envelope na hindi naman na nagagamit. Ako, ang ginagamit ko ay yung plastic na lagayan ng ID na nabili ko sa National Bookstore. May iba din ako nakikita sa ibang video, ang gamit nila is binder. So, nasa sayo kung ano yung gagamitin mo. Basta ang goal dito ay mailalagay mo yung actual cash dun sa binder or envelope or dun sa plastic ID for each category na ginawa mo or nilista mo. So, di ba nakalista ka na ng mga category of expenses. Kung ilan yon, edi yun din yung envelope na kailangan mo. Tapos lalagyan mo yan ng label. Doon sa mga envelope na ginawa mo, na nilagyan mo ng label, doon mo ilalagay ang mga actual cash na allocated mo for each category every month or pwede rin every cut-off kung 15 and 30th yung sahod or kung yun yung mas convenient sa'yo or kung weekly ang sahod, every week. So, depende pa rin sa'yo yan. Yung pera na nasa sobre or binder or plastic ID, yun ang gagamitin mo for that particular expenses sa isang buwan o isang linggo or every 2 weeks. Depende sa gusto mo na pagbabudget. Step number 4, stick to your budget. Ito yung pinaka-challenge dito. Kapag may kailangan kang bilhin o gastusan, make sure na kung ano yung nasa envelope mo na allocation, dun ka lang kukuha. Hindi pwedeng lumampas. Kung may matitirang pera sa envelope mo for grocery, that means pwede mo yung gamitin for next month na allocation or pwede mo ring isama yon sa savings mo for that month. Example, kung yung allocation mo para sa grocery is 4,000 pesos kada buwan, tapos may natirang 500 pesos at the end of the month. So instead of spending it, pwede mo yung iwan para sa next month, konti na lang yung idadagdag mo na allocation. Or pwede mo ring idagdag yon sa savings and investment mo for that month. Step number 5, re-evaluate your budget every month. At the end of the month, ito yung lagi mong gagawin. Titingnan mo ano yung mga categories of expenses ang nasobrahan ka sa budget or kinulang. Kung nag-overspend ka on something, adjust mo sa susunod na buwan. Dadagdagan mo ba ng budget dahil kulang talaga ang allocation mo? O magtitipid ka next month dahil napasobra ang gastos mo ngayong buwan? Call mo na yon. Anong adjustment ang gagawin mo? Siyempre, ayokong gawin mo to tapos at the end of the month ay magkukuripot ka or i-deprive mo yung sarili mo. I-track mo yung progress mo para makita mo din saan ka pwedeng magbawas or baka pwede ka na palang magdagdag sa savings and investments mo. Ganon lang kadali gawin ang envelope system. Simple lang, 'di ba? It is old school pero super effective. Ang key talaga sa envelope system is discipline and sticking to your budget. Kaya kung feeling mo hindi mo kayang budgetin ang sweldo mo sa dami ng gastusin, try this system. Hindi ka lang matututong mag-ipon, matututo ka rin mag-control ng gastos. By the way, meron kaming free webinar kung saan tinuturuan namin ang mga Pilipino paano mag-save at mag-invest ng tama. Kung gusto mo magkaroon ng free access, i-message mo ko sa FB page ko na Nel Sembrano or email me sa nelsembrano.cs@gmail.com. I-message mo lang yung salitang ipon para alam ko na gusto mo magkaroon ng access sa aming free webinar. Nakatulong ba ang video na to sa'yo? I appreciate if you comment kind words below at i-share itong video na to para mas madami ang matutong mag-budget using envelope system na makakatulong sa atin na makaipon at eventually makapag-invest. Kung marami kang natutunan sa video na to, sigurado ako na makakatulong sa'yo itong mga videos na nakikita mo sa screen. Yan ang next na panoorin mo. Always remember to learn new things every day, do what you love, and enjoy life. See you again in another video.